ginagawa mo? Papalitan ng gamot mo. Sino ka ba? Hindi mo na ako kilala? Ikaw. Masakit ang ulo ko. Bakit wala akong maalala? Sino ba ako? Ako. Nawalan ng memorya. Xiao Yao ang pangalan mo. Mahirap ka. Utang na utang tayo. Xiao Yao? Anong lugar ito? Isang liblib na lugar. Nandito tayo para magtago sa mga pinagkakautangan. Sino ka? Ako si Xiao Ye, pinsan mong lalaki. Mula ngayon, sa lahat ng bagay dapat kang makinig sa akin. Bakit ako nawalan ng memorya? Noong nakaraan, natamaan ng kalabaw ang ulo mo. Ano to ang isinuot mo sa akin? Kumot ng patay na hindi nahugasan ng maayos. At yung kumot mo, sobrang bigat. Parang tabla ng kabaong. Amuyin mo mismo kung anong amoy. At sasabihin ko sa'yo, may something sa ilalim ng kama. Sumasakit ang likod ko dahil dito. Ako na ang hahanap. Tingnan mo, isang gisantes lang. Sumasakit ang buong katawan ko. Paano ako magiging mahirap? Ang balat ng mahirap. Wala namang ganoong kaselan. Ako naman, tiyak na isa akong prinsesa ng gisantes na ginto jade ang sanga. Sa tingin ko sa'yo, talagang nasiraan ka ng ulo. Tamad na akong kausapin ka. Ano to? Tsinelas yan. Ang pangit naman. Hindi ko isusuot. Gusto kong isuot ang tsinelas na may brilyante at kamelya. Kung gusto mo, isuot mo. Kung hindi, wag. Ang pangit-pangit. Hoy, sandali lang. Sabihin mo sa akin ang totoo. Talaga bang hindi ako mayaman? Gising na sa panaginip. Tumayo ka na at magtrabaho. Mula ngayon, maglaba ka, magluto, maglinis. Lahat yan ay sayo. Imposible. Talagang imposible. Napakapangit ng lugar na ito. Paano ito magiging bahay ko? Ang ganda ng mukha. Ang ganda ng dating. Mukha talagang mayaman. Paano ako magiging mahirap? Tingnan mo ang puti at lambot ng kamay ko. Talagang hindi nagtrabaho. Hindi ako maaaring maging mahirap. Imposible. Anong klaseng tao ang hinahanap mo para sa akin? Mukhang mapagpanggap. Gusto pang magpanggap na si Ling Yan. Ang gusto ko, yung mayabang. Sobrang yabang ang dating. Alam mo ba? Umalis ka. Sabihin mo, Ginoong He. nahanap na ang lugar ng aksidente. Nasa labas ng hangganan. Walang bangkay sa eksena na tumutugma sa DNA ni Ling Yan. I-seal mo agad ang Ling Group, lahat ng subsidiary malapit sa hangganan. Bantayan ninyo ang Nirvana element. Walang sinuman ang papayagang lumapit. Oo. Ayusin mo ang itinerary ko. Ako mismo ang mag-iimbestiga. See ya. Ling Yan. Parang aso kitang sinusuyo, ikaw naman, parang magnanakaw ang turing mo sa akin. Lahat ng paghamak na natanggap ko mula sa iyo, babayaran mo ang bawat isa sa mga iyon. May problema ba sa mata ko? Wala man lang karneng baka o hita ng manok? Wala ring hipon o aligi ng alimango? Kahit hiniwang itlog, wala. Nasaan naman ang dignidad ng pansit na, to, kahit pulubi, di kakain ito. Xiao Yi, niloloko mo ba ako? Kung ayaw mo, wag!
Masyadong walang lasa. Di ko makain. Nandito tayo para magtago sa utang, hindi para magbakasyon. Kung di ka kakain, magutom ka. Pangkaraniwan lang ang lasa. Gutom na gutom lang talaga ako. Anong tinitignan mo? Kainin mo yang sayo. Anong nangyari? Sino ang nagpahintulot sa'yo na pumasok? Umalis ka! Sandali lang. May ipis dyan. Ipis? Ganito kalaki? Hindi ka pa nakakita ng ipis. Ano ang ipis? Madumi ang sahig. Ayokong maglakad ng nakapaa. Patay na. Ikaw. Ang kapal ng mukha mo. Isinuot mo sa akin ang tsinelas na pinambugbog mo ng ipis. Gusto ko ng bagong tsinelas. Bakit bigla akong hindi makakita? Bulag na ba ako? Ano ba? Bulag na ako. Pananagutan mo ako. Ito. Ngayon lang ba nakaranas ng brownout? Ano ang brownout? Nawalan ng kuryente. Paano ba to? Xiaoye. Anong problema? Pwede ba? Samahan mo ako sa may pintuan? Takot ako sa dilim. Xiaoye. Ano na naman? Bigyan mo naman ako ng bagong damit. May damit ka naman, di ba? Paano naman pwedeng isusuot ng 2 beses ang isang damit? Kahit ang pulubi, di ganyan kapangit ang suot. Dapat talaga, di kita iniligtas noon. Ang kulit-kulit mo talaga. Kung di mo ako bibigyan ng damit, di ako matutulog mamayang gabi. Kuya, Bakit di ka pa natutulog? ang baho at ang dumi ng lugar na to. May mga insekto pa. Nauubos na ang pasensya ko. Kahit anong gawin, di ako makatulog. Di ka rin naman natutulog, di ba? Gutom na ako. Lutuan kita ng makakain. Mas gugustuhin kong magutom kaysa kumain ng malabnaw at nakakahiyang pansit. Si. Alam mo ba? Na ang kutsilyong to, pinakaangkop ito para maghiwa ng steak. Yung pinakamagandang klase ng Wagyu. Yung mayroong mga pattern na parang snowflake. Nakita mo na ba? Yung busog na laman, ang pino at malambot na texture. Sa isang kagat, puno ang bibig ng mantika at lasa ng sarsa. Sa ganitong pagkakataon, kailangan ng ilang pampalasa. At saka, may kasamang sarsa. Sa ganitong oras, masarap uminom ng pulang alak. Di mo alam kung gaano kasarap. Talagang di mo alam. Gusto mo lang kumain ng pansit?
Kuya, huwag kang umalis. Steak. Inihaw na karne. Xiaoye. Isama mo ako sa dalawang yan. Gutom na. Kakain na ng tao. Ang puti at lambot ng mga kamay mo. Paano mo gagamitin sa paglalaba? Pero kung hindi ako maglalaba, wala na akong maisusuot. Kaya mo yan. Sino ang walang mata? Humarap sa kin. Paumanhin. Hindi ko sinasadya. May bagong salta. Anong gusto ninyo? Sasabihin ko sa inyo. Nandyan ang pinsan kong lalaki sa bahay. Sasabihin ko sa inyo. Ganito siya kataas. Ganito kalapad ang baywang. Matatakot kayo. Yun ba yung bagong karpintero? Isang daliri ko lang. Kayang-kaya siyang durugin. Ang sariwa. Huwag mo akong hawakan. Ang dumi-dumi. Ang bango ng maliit mong kamay. Hinawakan lang ang mukha. Ganyan na ang reaksyon. Mamaya hahawakan kita sa buong katawan mo. Siguradong ang sarap ng iyong hiyaw. Huwag kang makialam, bata. Gusto mong mamatay, bata? Madumi. Nakakadiri. Mga api kasakin. Hindi ka karapat-dapat. Umalis ka. Hintayin nyo. Pag sinabi ko kay Boss Leopard, patay kayo. Huwag kang umalis. Kung matapang ka, dito ka. Anong trabaho mo dati? Ang galing mo? Karpintero, border to ng dalawang bansa, lugar ng mga kriminal. Sa hinaharap, basta't nasa loob ka ng bahay, mapoprotektahan kita. Ang bait niya sa kin. Siya kaya talaga ang kuya ko? Maglaba ka. Di ka makakauwi hanggat di tapos. Gago. Imposibleng siya ang kuya ko. Ito na ang huling bote ng Nirvana Soup. Masakit ang paa. Masakit ang paa. Masakit ang paa. Sandali, lakasan mo naman. Hindi ka ba kumain? Sumasakit din ang binti ko. Ang sarap. Anong ginagawa mo? Ako'y. Xiaoye. Xiaoye, hindi ba't kapatid kita? Ikaw. Ginawa mo sa akin ang ganitong karumal-dumal na bagay. Sasabihin ko sa'yo, ako. Tumahimik ka, huwag kang maingay. Sa'yo at sa mga babaeng katulad mo, wala akong interes kahit kailan. Anong ibig mong sabihin sa mga babaeng katulad ko? Masama ba yon?
Hindi pa kasi gumagaling yung sugat mo sa binti. Sinusuri ko lang yung binti mo. Matigas ang tsinelas. Ang pangit ng kalidad ng hangin. Ang daming masasamang tao. Sabi ko sa'yo ha, dito sa lugar na ito, bawat segundo na dito ako, parang nasasayang ang buhay ko. Hoy, ikaw! Malamig? Ang gwapo niya. Mabilis ang tibok ng puso ko. Medyo kakaiba ang atmosfera. Ako kaya ang manyakis? Sige, matulog ka na ng maaga. Sandali. Si Xiao Ye, ginamit pa yung kamay na hinawakan ng paa ko. Para takpan ang bibig ko. Ako! Nabaliw siguro ako, kaya ko naisip na gwapo siya. Itong kulungan ng aso, sino ba talaga ang nakatira dito? Hindi ko na kaya. Matulog ka ng maaga. Bukas, dadalhin kita sa isang lugar. Anong lugar? Lugar na magliligtas sa buhay mo. Lugar na magliligtas sa buhay ko. Dito lang makikita yung gamot na magliligtas sa buhay mo. See? Diyan. Tititigan kita mula sa likod mo. Protektahan mo ako, di ba? See? Saan galing yang istambay na yan? Paano nakapasok yan? Siguro bagong tagalinis. Ayusin mo ulit yan. Yung probinsyana, tumigil ka. Xiao Ye, may papalapit sa akin. Anong gagawin ko? Huwag kang magpanic. Saan galing yang probinsyana? Anong takbo-takbo mo dyan? Hindi ka dapat nandito. Lumabas ka. Marunong ka bang manampal? Sampalin mo. Sampalin, subukin. Hayop ka. Umalis ka. Murahin mo. Maging mayabang ka. Ikaw pa ang manghaharang sa akin? Sa lugar na gusto kong puntahan? Lahat dapat magbigay daan para sa akin? Yung pamilyar na pakiramdam ng pagmumura. Ano ba to? Yung tono ng boses niya. Parang nanghihina ang tuhod ko. Hindi ako makasagot. Ikaw ba yung binibini? Binibini? Mabuti naman at ligtas kayo. Sundan ninyo ako. Sumama ka sa kanya. Kinoo ang binibini? Ikaw. Gago ka! Ang lakas ng loob mong isara ang pinto. Pasensya na, binibini. Dumadating na si Jihi. Mas mabuting sumunod ka na lang. Hoy! Buksan mo ang pinto! Hoy! Huwag kang umalis! Hello, Jihi. Lumitaw na ang binibini. Hello? Hoy! Xiao Yi! Naririnig mo ba ako? Hello? 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 Nandito ako. Xiao Ye! Nakakulong ako sa isang kwarto sa pinakamataas na palapag. Sa kaliwa ng pasilyo, opisina ng presidente. Alam ko. Nasa labas ka, di ba? Sige, kung ganon, bilisan mong buksan ang pinto. Oy.
Hoy, Xiaoye! Oy, Hindi na kita maaasahan. ano ang sinabi mo? Ang buwan sa putikan. Anino lang naman talaga yan. Mula ngayon, ikaw na ang magpakaprinsesa. At ako, babalik sa aking lupain ng tinik. Tayo, hindi talaga pareho ang ating mundo. Iniwan mo ako. Hindi ba kuya kita? Xiaoye, paano mo ako maiiwan? Sinabi mong palagi kang nasa likod ko. Xiaoye. Xiaoye. Lumabas ka, Xiaoye. Dinala mo ako rito para lang iwan ako? Xiaoye, nagbibiro ka lang, di ba? Ayaw kong maniwala. Xiaoye, buksan mo ang pinto. Xiaoye. Xiaoye, bakit mo ako nilinlang? Kapag nahuli kita, wala kang takas. Ginoong He. Nasaan siya? Ginoong He. Hulihin yan. Tumawag ng tao. Amo, He. Hulihin siya. Tao? Lahat ng guard, magtipon sa rooftop. Matagumpay na nabuksan ang lock. Aking maliit na pusa sa gubat. Ganyan ka talaga makulit. Ayaw sumunod. Gusto na gusto mong maglaro ng taguan sa akin. Nahuli na kita. Maliit na pusa sa gubat. Anong nangyayari? Mag-imbestiga ka agad sa electrical room. Nasaan siya? Napakaraming mata ang nakatingin. Hindi pa kayang hulihin ng isang tao. Ano ba ang ginagawa ninyo, mga walang kwenta? Mga tanga. Habulin siya! Hindi siya makakalayo. Xiaoye. Gago ka. Ikaw?
Bakit mo ako iniwan? Tama na. Gamot ito para iligtas ang buhay ko. Oo. Ginawa kitang pain para mailayo sila. Para makalusot ako sa seguridad at makuha ang Nirvana Serum. Bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Sa katalinuhan mo, kung sinabi ko ng maaga, mahirap para sa'yo na magpanggap ng ganyan kaperpekto. Ang galit na kuting, nagiging leopardo. Mahilig magtago sa mga siwang ang mga kuting. Nandito ka ba? Nasaan siya? Anong ginagawa nyo? Hanapin nyo. Sir He, may masama. Lahat ng Nirvana So sa laboratorio, nawawala. Ano? Kanina, may pumasok sa laboratorio. Ayon sa lock record, fingerprint ng Young Miss. Mga walang kwenta. Mga walang silbi. Kaya pala, plano mo pala ang lahat ng ito. Pero, paano mo nakuha ang fingerprint ko? At saka, bakit ako tinatawag nilang Young Miss? Kasi, kamukha mo ang anak ng pamilya Ling. Ako. Kaya pala, sasabihin ko sa'yo, nang sampalin ko yung tao, hindi man lang siya umimik. Tara, uwi na tayo. Uwi. Ang dami nito. Matagal pa akong mabubuhay. Kuya, anong ginagawa mo rito mag-isa? Yung kulay na ito, yung hugis, parang mas lalong nakakatakot tingnan. Hindi ba yan plaka ng patay ang ginagawa mo? Tignan mo naman ang suot mo. Purong puti, tapos may lubid na abaka pa. Ang suot mo, mas nakakatakot yan, di ba? Ano ba alam mo? Ito'y uso. Si, akala mo ba gusto kong ganito? Wala na talaga akong maisuot. Ikaw naman, di mo ako binibilhan. Xiaoye, pakiusap. Bilhan mo ako ng damit. Sige na, wala na talaga akong maisuot. Sige, umuwi ka muna at matulog. Talaga? Kailan pa kita niloko? Aso ako kung sinungaling ako. Si. Matutulog na ako, kuya. Good night. Xiao Meng, hindi ko alam kung sa mundong iyon, may pagpatay ba. Ingatan mo ang sarili mo. Huwag ka nang magkamali. Young Master He, bakit po kayo napadpad sa Border City? Mga bobo at walang kwenta ang mga tao sa paligid ko. Ikaw na lang ang aasahan ko. Abaw. Mag-post ng reward sa mga kalapit na baryo. Hanapin ang babaeng ito. Kung buhay, makita ko siya.
Kung patay, makita ko ang bangkay. Siya, huwag kang mag-alala. Siya yun, Bauge. May bagong karpintero sa baryo ng Peach Blossom. Pinsan niya raw itong babae. Magkamukhang magkamukha sa larawan. Napakaganda. Ang ganda ng katawan at mukha. Grabe, mapanakit talaga. Walang awang manuntok. Hanggang ngayon, sumasakit pa rin ang ulo ko. Sigurado ka bang itong babae ang hinahanap natin? Siguradong sigurado. Ito yung ulo ko at yung bukol mula sa suntok niya. Dakpin natin siya. Tara. Anong sasakyan ito? Ang astig. Van. Para bang dito nilalagay ang tinapay? Para bang dito ikaw ilalagay? Tanga, sakay na. Bibili tayo ng damit. Ako na ang magmamaneho. Magkompromiso tayo. Umupo ka dyan. Isuot mo ang seatbelt. Kailangang isuot ang seatbelt. Dito ba? Oh, Tingnan natin. Hindi ka sasama? Boss Leopard. Wala sila. Wala sila sa bahay. Wala rin ang susi. Malamang, lumabas sila. May makakakita sa kanila kung saan sila pumunta. Katukin ang lahat ng pinto ng mga kapitbahay. Tanungin ninyo. Opo. Kuya, ito! At ito rin! Ano sa tingin mo? Kahit medyo pangit ang tela, pero bago naman ito. Subukan mo lahat. Ang dami naman. May utang tayo, di ba? Alam mo ba? Libre lang ang magsukat ng damit. Ang bilis nila. Siya ba yon? Magkaiba talaga. Parang phoenix at manok. Maraming magagandang babae dito sa tindahan. Tara, pasok tayo. Tahimik. Nandyan sa labas ang mga nagpapautang natin. Tara, tingnan natin sa fitting room. Anong gagawin natin? Papasok na sila. Huwag kang matakot. Gusto mo bang maglaro ng isang laro? Anong ibig mong sabihin? Xiaoye, anong ginagawa mo? Anong oras na eh? Xiaoye, ano ba talaga ang trabaho mo? Ano ba talaga ang trabaho mo? Karpintero ako. Nag-aayos ako ng mga muebles. Minsan, tao naman. Kuya, utang lang naman yan. Hindi naman natin kailangang makipag-away. Siguro. Mayroon tayong plan B. Meron ka pang plan B? Wala naman noon. Meron na ngayon.
Ang galing maglaro ng mga kabataan ngayon. Tara, tingnan natin sa ibang lugar. Boss, yung babae kanina, hindi pa natin tiningnan. Ang hinahanap natin ay isang dalagang mayaman. Hindi yung malandi sa fitting room na nakikipagtalik sa iba. Yung lalaki kanina, hindi basta-basta. Sa tingin ko sa mga mata niya, marami na siyang pinatay. Sa lugar na ito, kung maghukay ka ng pala, isang bangkay ang makikita mo. Kung katulad ko kayo na walang kaalam-alam, matagal na akong patay. Mabilis ang tibok ng puso ko. Takot na takot talaga ako. Huwag kang magpanik. Xiaoye, hindi kaya niya naisip na sobra na ako? Umalis na tayo. Dalhin mo yung mga damit na pinili mo. Uwi na tayo. Xiaomeng, Kuya, alin dito ang maganda? Kuya. 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 Hello, nakita mo ba yung isang ganito kataas? Tapos naka-black leather jacket na lalaki? Hindi ko nakita. Yung nakita mo ba yung isang malalaki ang mata? Mataas ang ilong na lalaki? Hindi ko alam. Siya. Kuya, huwag mo akong takutin. Kuya. Xiaoye, saan ka ba pumunta? Tumakas si Xiaoye. Inilabas niya ako. Para lang iwan ako. Saan na ba ako pupunta? Ano ba ang pangalan ko? Wala ba talaga akong kamag-anak o kaibigan? Paano mangyayari yon? May magsasabi ba sa akin kung ano talaga ang pangalan ko? Kuya, huwag mo akong biruin. Susundin ko lahat ng sasabihin mo, okay? Kuya. Hindi na ako. Kuya. Parang nakita ko siya kanina. Nandito lang talaga siya. Bakit bigla na lang siya nawala? Yung likod na yon. Siya yon. Kuya. Akala ko hindi na kita makikita ulit, kuya. natatakot kang hindi mo na ako makikita? Susunod na ako sa'yo sa lahat ng bagay. Pwede bang wag mo na akong iwan ulit? Ang dating prinsesa na mayabang ay naging isang kunehong nanginginig sa takot. Siya. Hindi na kita iiwan ulit. Hintayin mo lang ako sandali. Eto, Ito yung damit na nawala ko. Kuya, ikaw ang nakahanap nito para sa akin. ito ay para sa'yo. Talaga? Ang ganda. Salamat, kuya. Umupo ka ng maayos.
Si. Oy, naliligo ka? Sakto, pwede mong subukan ng beer bath. Para mawala ang stress, para kumalma ang mga pores, para lumambot ang mga muscle. Handa na ito para sa'yo. Ang hirap talaga ng araw mo ngayon. Oo nga pala. Bumili ako ng bagong pajama para sa'yo. Pwede mong isuot pagkatapos mong maligo. Para sa akin, Siyempre. Yung binili kong damit kanina, kalahati ay para sa'yo. Ako. Pwede akong mag-practice na. Maglaba, magpunas ng sahig, maglinis at iba pa. Kahit anong ipagawa mo sa akin, gagawin ko. Kaya please, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo talaga akong iwan. hindi kita iiwan. Huwag kang mag-alala. Si. Mag-soak ka muna dyan. Malapit na. Massage kita pagkatapos. Huwag na. Kuskusin ko likod mo? Blow dry ng buhok? Maghatid ng prutas? Kahit ano. Hoy! Huwag na yang lahat. Oy! Tiwala ka. Oy! Hoy! Sigurado ka bang ayaw mo talaga? Hoy! Mukhang natakot talaga siya ngayon. Nagsimula na siyang umasa sa akin na parang tunay na kapatid. Pero parang papunta sa masamang direksyon ang mga bagay. Anong ginagawa mo? Huwag mong subukang tumakas habang tulog ako. Hindi ako aalis. Eh di matutulog ako sa tabi mo. Mag-isa tayong lalaki at babae dito. Ikaw. Kapatid kita. Anong kinakatakot mo? Hindi ako? Ikaw. Sinusubukan mo na naman ako, di ba? Sa pagkakataong ito, hindi na talaga ako magkakamali. Kuya, noon, hindi ako nakinig sa'yo. Kasalanan ko na hindi ako naniniwala sa'yo. Pasensya na. Ikaw na lang ang natitirang kapamilya ko. Paano kung iwanan mo ako? Mawawalan na ako ng tahanan. Magiging ulila na ako. Kuya, Sige na, sige. Matulog na. kuya, hindi ka naman aalis ng palihim, di ba? Di ba? Hindi. Hindi ako naniniwala. Kuya, good night. May OCD ako sa kalinisan. Ayoko nang nakakakita ng dumi. Walang kwenta. Xiaomeng. Ganito na ako kalapit. Ngayon mo lang napansin. Xiao Ye. Humina ka. Buhay ka pala? Bakit ka naguguluhan? Dahil ba sa babae sa loob? Sa mga nakaraang taon, saan ka napunta? Kung ako at siya, isang tao lang ang maipagtatanggol mo? Sino ang pipiliin mo? Ano ang ibig mong sabihin? Mali ang sagot mo. Xiao Ye, ako ang may-ari sa'yo. Nakaraan, kasalukuyan, at kinabukasan, lahat ay akin ka. Kung sino man ang lumapit sa'yo, papatayin ko siya.
Isang tangang mayamang dalaga lang naman yan. Kung ganyan ka kaalalay sa kanya, magagalit ako. Nasaan na siya? Ako lang ang dapat nasa puso mo. Ikaw ang kumuha sa kanya? Oo, ano ngayon? Ipagkakait mo ba ako para sa kanya? Basta't bumalik ka, okay na. Ano ba siya? Tama ang sagot mo. Ayoko ng damit na binili niya. Magpalit ka. Dadalhin kita sa kanya. Kuya! Kuya! Kuya, ipapakilala ko sa'yo. Ito ang nobyo kong si Hijun. Nobyo? Ikinagagalak kitang makilala, pinsan. Basta matulungan mo siyang makuha si Ling yan. Makuha ang mana ng pamilya Ling, makakakuha tayo ng bilyong piso. Ginoong He, interesado ka bang makipag-deal? Hindi interesado. Umalis ka. Magkakaroon ka ng interes. Xiao Ye, codename, Kapahamakan, core member ng Thunder Squad, isa sa pinakamapanganib na mandaragit sa mundo. 3 taon na ang nakalipas, gusto kong kunin para sa sarili ko ang 20 milyong piso na nakaw. Ginamit ko lahat ng paraan. Hindi ko pa rin siya matalo. Sa huli, nagpanggap na lang akong patay sa harap niya. Kung determinado siyang protektahan si Ling Yan, kahit ilang tao ang ipadala mo, hindi mo siya matatalo. Ang lalaking ito, ako lang ang makakapigil sa kanya. Magpresyo ka. Gusto ko. 1 bilyon. Deal. Huwag mong kalimutan, may utang ka pa sa akin na isang buhay. Para sa akin na lang. Tiisin mo na lang. Kuya. Oo nga pala. Sino siya? Girlfriend ng pinsan mo. May ate na pala ako. Kuya, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Kumusta ate? Ako si Xiao Yao. Malaki ang dibdib, payat ang bewang, at tuwid ang mga binti. May konting kagandahan, isang magandang basura lang. Kahit anong pagpapaseksi ang gawin mo sa harap ni Xiaoye, magpaseksi ka man, laruan ka lang din naman. Ako lang ang matagal nang kasama niya sa hirap at ginhawa. Ang liwanag sa buhay niya na hindi niya malimutan. Xiaoye, uuwi tayo sa Pilipinas para sa kasal ni na Xiao Yao at He Xiao. Okay ba? Sige. Sama ka kuya. See ya. Yes. Gusto mo si Hejun? Ni mukha niya, hindi ko maalala. Paano ko siya magugustuhan? Eh bakit mo siya pakakasalan? Kasi mayaman siya. Sobrang yaman niya. Mahilig sa pera. Mahilig sa mga damit at bag. Talagang nasa dugo ng isang babaeng mayaman ang hilig sa marangyang buhay. Kuya, pumayag siyang bayaran ang utang natin sa sugal. Hindi ka na mahihirapan sa susunod. Ikaw, para sa akin? Siyempre, ikaw lang ang natitirang pamilya ko. Ang paborito kong kuya sa buong mundo. Ito, bulaklak para sa iyo. Ako, Xiaoye, anong ginagawa ninyo?
Ako ay allergic sa mga ligaw na bulaklak. Pasensya na, ako. Allergic din ako sa green tea. Ay naku, ang dami talaga ng maliliit na langaw. Tara na. Xiaoye, inaapi ko ang iyong simisling. Hindi ka naman magagalit sa akin, di ba? Hindi naman. Hindi siya karapat-dapat. Tama ang sagot. Mukhang nag-aalala lang ako ng walang dahilan. Muntik na masaktan ang 7.8 bilyong piso. Nakakatakot. Ang ganda. Ling Yan, mahal mo ba ako? Karapat-dapat ka ba? Eh bakit mo ako dapat maging tapat? Sa'yo? Dahil binayaran kita. Ang aso ng pamilya Ling, kahit mamatay sa gutom, hindi pwedeng kumain ng karne mula sa iba. Xiao Yao, mahal mo ba ako? Siyempre, mahal kita. Nakikita mo ba? Nahihiya siya. Ganito ang itsura niya ngayon. Gusto na gusto ko ito. Mahinhin at malambing. Nakakaaliw sigurong paglaruan. Pagkatapos ng kasal pag-uwi natin sa bansa, ang bilyon-bilyong yaman ng pamilya Ling ay mapupunta sa akin. Itatali ko siya sa kama at gagahasain. Huwag kang mag-alala. Pagdating ng panahon, hindi mawawala ang 10 bilyon ninyo. Wala ni piso ang mawawala. Gusto mo siyang gagahasain, Hishao? Pwede na ngayon. Hindi na kailangang maghintay ng pag-uwi. Ano ito? Hindi ba't kailangan niya ng iniksyon? Palitan mo ito. Huwag mo siyang hanapin. Lalabas muna ako para makahinga. Samahan mo ako ngayong gabi. May gagawin pa ako. Aalis na ako. Xiaoye, nilagyan ako ng gamot ni Hijun. Sagipin mo ako. Ihahatid kita sa kwarto mo. Alam kong may pagtingin ka sa akin. Xiaoye, ang init ng pakiramdam ko. Tulungan mo ako. Huwag kang magkunwari. Pulso mo ay normal. Temperatura mo rin. 10 minuto na. Dapat kumikilos na ang gamot. Akala ko malamig ang ugali mo. May araw din palang maglalambing ka. Halika, lumapit ka. Kasama mo na ako sa certificate pero hindi mo ako hinahawakan. Laging mayabang ang tingin mo, parang hari ka. Ngayon, papaluhurin kita at hihilingin mong laruin kita. Nawala ang memorya ko. Hindi naman ako nagiging tanga. Naglakas loob kang lagyan ako ng gamot?
Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Tumigil ka. Binibining yan. Binibini Ling yan, sakay na po. Binibiniling yan. Tulungan mo ako. Ling yan. Pamilyar ang pangalang ito. Sino nga ba? Sino nga ba talaga si Ling yan? Huwag kang lalapit! Maghiwalay na lang tayo. Huwag kang lalapit. Hindi ka ba natatakot sa akin? Ang parehong teknik. Hindi na uubra sa akin ang pangalawang beses. Nang lumapit ka sa akin kanina, how? Naagaw ko ng baril mo. Isipin mo na lang, para sa 10 bilyon, para sa akin, magtiis ka muna. Hinahadlangan kita na iligtas siya para sa ikabubuti mo. Ang katayuan mo ngayon ay kapatid niya. Hindi mo siya matutulungan. Kung hindi, humanap ka ng lalaki para mapawi ang pangangailangan niya. At panoorin mo lang ng walang magawa habang winawasak siya ng iba. O ikaw mismo ang tumulong sa kanya. At maging pinakamalaking trauma niya sa buong buhay niya. Walang gamot para dito at walang maiiwang komplikasyon. Samahan mo lang siya hanggang maubos ang lakas niya. Kapag napagod na siya, okay na yon. Ling yan. Ling yan. Nasaan ka? Xiao Ye. Kung hindi ka lang sana... Hindi ako. Hindi ako naniniwala. Paano mo mapapatunayan? Hindi kita hahalikan ng ganito. Hindi rin kita ikukulong sa aking mga bisig. Paumanhin. Dapat noon pa ako kumilos. Ang dami mong sinasabi. Naalala ko na lahat.
Nahanap ko na rin ang lalaking ganap na tapat sa akin. Naging magkasama na sila. Alam ko, gusto mo siyang pagbayaran. Ibaba ang ulo ng mayabang na si Lingjia at gawin siyang nasa tabi mo. Masarap siguro ang pakiramdam yun. Akala ko, ganap na katapatan yon. Panloloko lang pala ulit? Pinoprotektahan mo si Lingyan dahil gusto mong gamitin ang pribilehiyo ng pamilya Ling para makauwi ka ng ligtas. Mahigpit ang batas dito sa bansa, kaya makakawala ka sa mga naghahabol sa'yo at mabuhay ng normal. Tama ba ang hula ko? Oh. Tama. Ito ang Nirvanasu. Gamitin mo para iligtas ang prinsesa mo. Huwag mo siyang pabayaang mamatay. Kung hindi, hindi tayo makakakuha ng kahit piso. Ginoong He, gumagaling ka na ba? Hanapin niyo siya. Gagamitin ko ang mga panipit, bubunutin ko ang mga ngipin niya isa-isa. Ginoong He, Nandyan na siya. Xiao Yao, nandito ka pa pala? Hinampas mo si Ginoong He? Gusto mo bang mamatay? Sabi nila, mas nagsusunod ang aso kapag napalo. Ling Yan, bumalik na ba ang memorya mo? Ano naman kung bumalik ang memorya mo? Nasa border town ka ngayon. Malayo tayo sa kapangyarihan ng emperador. Babae ka lang? Gusto mo pang maghimagsik? Pakawalan mo si G. He. Nakalimutan kong sabihin sa inyo, ang pamilya Ling hindi nagpapatalo. Kahit saan ka magtago, hahabulin ka namin. Gin, Ling, kasalanan lahat ng hena yon. Sapilitan niya ako. Gin, Ling, kahabagan niyo po ako. Gin, Ling, patawarin niyo po ako. Gin, Ling, kahabagan niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Gin, Ling. Gin, Ling, kahabagan niyo po ako. Hejun, ikaw ang pumiling maging aso. Tapos, nangahas ka pang magtaksil sa iyong amo. Hindi ka ba napakabasura? Ako, basura ako. Noong nalugi ang pamilya ninyong Henoon, ako ang kumuha sa iyo, isang asong ulila. Kung may dignidad ka, pwede mong tanggihan noon. Pero hindi mo ginawa. Ikaw ang pumiling maging aso. Tapos, nangahas ka pang magtaksil sa akin. Hindi ako nagtaksil sa iyo. Hinahanap-hanap kita palagi. Pulutin mo yan at kainin. Pag ginawa mo, patatawarin kita. Ang galing mong aso. Ling Yan, mahal na mahal kita talaga. Mahal mo ako? Nakakadiri. Mga tauhan. Kailangan mo nang magpabakuna. Tandaan mo ang posisyon mo, Chief Security Officer.
Ito ang totoo niyang pagkatao. Ang prinsesa ng pamilya Ling, laging nasa itaas. Lahat ng nangyari noong nawala ang memorya mo ay aksidenteng ayaw niyang alalahanin. Ginang Ling yan! Ginang Ling yan! Kailangan ninyong magpabakuna. Ang kalusugan ko ay responsibilidad ng doktor. Ikaw, ang seguridad ko lang ang trabaho mo. Huwag kang lalampas sa limitasyon mo. Xiaoye. Hindi pa tapos ang kontrata natin. Kung gusto mong sumama sa akin pabalik ng bansa, bibigyan kita ng pagkakataon. Bago ako sumakay sa sasakyan, kung makahabol ka sa akin, ako, bibigyan kita ng isang regalo. Allergic ako sa mga ligaw na bulaklak. Pati sa green tea. Aray, ang dami talaga ng maliliit na insekto. Nang kailangan na kailangan kita, nanahimik ka lang. Ngayon, nagpapanggap ka pang sentimental? Sakay na. Sinabi ko na, kapag sumunod ka sa akin, bibigyan kita ng regalo. Itong kolyar para sa aso. Ipinagawa ko ito para sa'yo. Ako lang ang makakapagbukas nito. Kapag pinilit mong tanggalin, ang lokasyon mo ay ipapadala sa buong mundo. Gamit ang satellite ng Pamilya Ling. Ano sa palagay mo? Gusto mo ba? Walang saysay ang pananakot sa akin. Subukan mo. Akitin mo ako. Gusto kong ihatid mo ako. Para magpakasal. Mayroon ka pang kalahating oras. 8:00, samahan mo ako sa dinner party. Ako ang sasama sa'yo. Ako ang tunay mong asawa. Ikaw, kaya mo ba? Akala mo ba dahil pinili ka niya, gusto ka niya? Ano pa? Huwag kang mangarap. Sabihin ko sa'yo ang totoo. May sakit siya. Kailangan niya ng regular na injection para mabuhay. Pero kung magkakaroon lang ng normal na buhay mag-asawa,
pwede nang tumigil sa gamot. Kaya nga bago namatay ang matandang Ling, pinilit siyang magpakasal. At ako, ang lalaking pinili niya. Gets mo? Oras na para sa inyeksyon mo. Alamin mo ang lugar mo, Chief Security Officer. Kaya pala ayaw niya ng injection. Tangang hindi marunong tumingin sa sarili. Akala mo talaga may gusto sa'yo? Isa ka lang. Instrumento lang para tumigil sa gamot. Bago niya ako nakilala, mas gusto pa niyang mag-injection kaysa hawakan ka. Kawawa ka naman talaga. Xiao Ye. Oy. Bantayan mo silang dalawa. Lahat ng taong nakakasalamuhan nila. Lalo na yung babaeng maikli ang buhok na naninigarilyo. Kapag nahuli ko siya, papatikim ko sa kanya kung gaano katagal magtampo ang pamilya namin. Maligayang pagbabalik sa bansa, Miss Ling Yan. Madalas naming marinig kay Lolo Ling na binabanggit niya ang kanyang apo. Ipinagmamalaki niya talaga. Ngayong nakita ko na kayo, talagang kahanga-hanga ang inyong presensya. Tingnan ninyo. Siya, si Ling Yan. Ang pamilya Ling ay nag-alaga sa kanya sa ibang bansa ng mahigit 20 taon. Kakabalik lang niya. Puntahan natin siya at alamin natin kung sino talaga siya. Tingnan natin kung anong klaseng tao siya. Noong nakaraang linggo, kaarawan ko, binilhan ako ng tatay ko ng isang maliit na Black Panther bilang alaga para lang may maalagaan. Ano ba naman ang Black Panther? Sa likod bahay namin, mayroon kaming isang Bengal Tiger at 2 puting leon. Mga bata lang ang mga alaga ninyo. Sa aking beach villa, mayroon akong isang pares ng killer whales. Ikaw naman, Miss Ling? May asong ligaw ako. Nakakatawa talaga. Pwede ba yan na tawaging alaga? Sino ba ang walang mga bodyguard? Binibigyan kita ng 10 segundo. Patayin mo sila. Apat. 5. 6. 8. 9. 11. Bakit ka nag-atubili ng 1 segundo? Huwag mo siyang sasaktan. Dahil para sa akin naman siya. Ayaw ko ng mga walang kuwentang tauhan na mahina ang loob. Ang sama mo naman. Lumuhod ka. Lumuhod ka hanggang sa ako'y masiyahan. Sa aking listahan ng mga may utang na loob, ikaw ang nasa unahan. Gwapo, bakit ganyan ka katapat sa sinasabi ni Ling Yan? Ang putang iyan. Grabe naman siyang mang-api. Magkano ang binabayad niya sa'yo? Bibigyan kita ng 10 beses na mas malaki. Sa susunod, lumipat ka na. Sumama ka sa akin. Sumunod ka sa akin. Hindi ka na magiging isang asong kalye na laging inaapi. Talagang aalagaan kita ng mabuti. Lumayo ka sa akin. Bakit ang higpit nito? Masakit ba? Tutulungan kitang kalasin. Umalis ka! Walang utang na loob. Talagang baliw na aso. Ang lalaking gusto ko, kailangan kong makuha siya ngayong gabi. Ano man ang mangyari, kung talagang magkaibigan tayo, tulungan mo akong mag-isip ng paraan. Ang mga ganyang lugar ay parang pangangaso. Kung maging target siya ni Miss Zhao, karangalan niya yon. Sino ka? Ang kaaway ng kaaway ay kaibigan. Ako, syempre, kaibigan ni Miss Zhao. Tutulungan kitang mag-set up ng isang pustahan upang makuha ang lalaki niya. Pero, hindi ako marunong magsugal. Ako, marunong. At magaling pa nga. Ling Yan. Handa ka bang sumugal? Kapag natalo ka,
Pahiram mo sa amin ang bodyguard mo ng ilang araw. Kung manalo ako, ano ang pusta ninyo? Hindi patas na pusta. Wala akong interes dyan. Kung manalo ka, kami, ang 3 anak na babae ng aming pamilya, magiging aso mo sa loob ng isang araw. Siya yon. Paumanhin, ginangling yan. Panalo na ako. Straight flush kaya? Ang galing, si Binibining Zhao talaga, magaling. Siguro si Ginangling yan, unang beses pa lang maglaro ng baraha. Swerte ng baguhan, nakakuha pa ng 2. Wala na talaga. Masyadong malakas ang kalaban. Yung 3 mayayamang ito, halatang pananakot lang yan. Inaapi nila si Ginangling yan. Kakabalik lang kasi, hindi pa stable. Bago mamatay si Lolo Ling, Kahit na ibinigay niya ang posisyon ng leader sa apo niyang babae, pero yung isang, batang babae na malambing, kaya-kaya niyang pangalagaan. ang malaking negosyo ng pamilya Ling, Hindi pa sigurado. sumuko ka na, kuneho. Pinakamataas ang straight flush. Alam mo ba, tulad niyang mabait na babae, saan nakatagpo ng ganitong eksena? Baka nga pati ang mga patakaran ng poker, hindi niya alam. Mas mabuti pang maglaro ka na lang ng Dudizu. Baka sakali makakuha ka ng konti mula sa mga bata ng Juan Ledao. Ngayong gabi, akin ka na. Anong nangyari? Hoy, mali ka yata. Imposible yan. Hinahanap mo ba ang Ace of Spades? Ace of Spades. Nasa akin. Naku, full house. Ang galing ng panalo ni Miss Ling yan. Imposible to. Tayaan yan. Pasensya na. Ang pamilya Ling ay hindi nag-aalaga ng kuneho. Ahas ang inaalagaan namin. Zero-sum game. Hindi pa ako natalo. Swertihan lang yan. Walang kinalaman ng swerte. Siya ang math genius na kinuha ng Stanford ng full scholarship noong 14 na taong gulang pa lang siya. Para sa kanya, madali lang ang card counting. Alam kong mandaraya ka. Kaya isinama ko na ang iyong pamamaraan sa aking kalkulasyon ng maaga. Ang lahat ng nakikita mo ay ang gusto kong makita mo. Ginamit mo ang mga markadong baraha para mandaya. Kaya ako naman, ginamit ko iyon para kontrolin ka. Naintindihan mo ba? Hindi. Pero ang galing. Hindi ba't sinabi mong siguradong mananalo tayo? Sinungaling. Ikaw ang may kasalanan. Talaga bang kailangan nating maging aso ni Ling yan? Hindi siya si Miss Zhao. Sino siya? Hindi ko siya kilala. Kung matapang ka, magsugal ulit tayo. Dice, isang laban, tapos na. Hindi ako marunong. Miss Ling yan. Takot na. Kung hindi ka maglalaro, void ang pustahan. Best of 3. Best of 3. Kung ang pinag-uusapan ay ang pagmamayari sa akin, hindi ba't dapat ay makilahok din ako? Kung ang pinag-uusapan ay ang pagpusta kung kanino ako mapupunta, hindi ba dapat ay kasali rin ako? Hindi niya ako pababayaan na matalo. Paalam na, Xiaoye. Akin na ang ginto. Ikaw na ang bahala sa sisi. Nakuha na nating 2 ang gusto natin. Para sa akin, hindi siya nag-atubiling sumalungat sa organisasyon. Hinabol siya sa buong mundo. Paano niya ako pababayaan na matalo sa laban na ito? Kaninong tira ang mas mataas? Siya ang kukuha sa kanya. Bakit ganoon? Kaninong tira ang mas mababa, siya ang kukuha sa kanya. Usapang lalaki. Ang galing. 6 ba to o 1? Hindi importante. Binibining Ling yan. 0 ang tira. Natalo ako. Umibig na siya kay Ling Yan. Ang pinakamalakas sa labanan, ang tambalang ito, siguradong susuportahan ko ito.
Umalis na ang target sa bulwagan. Bantayan siya agad. Gusto mo akong maging aso mo? Panaginip lang yan? Ikaw si Miss Zhao, di ba? Sinasumpa ko, ang bilis ng pagbagsak ng buhay mo kaysa sa pagbagsak ng bote ng alak na ito ay mas mabilis pa. Ikaw talaga, hayop ka. Ang mga barya sa bulsa ng matatanda ninyo, galing lang sa aming mga ling na natapon mula sa pagitan ng aming mga daliri. Sa tingin ko kayong mga ito, para lang sa mga pulubi sa ilalim ng tulay, ganoon din. Kayo, sayang naman. Parang hyaluronic acid na itinurok sa ulo ng baboy. Ang daming kapintasan sa mukha, hindi kayang takpan ng ordinaryong foundation. Kung may oras ka, pumunta ka sa punerarya at humanap ng embalsamador. Matuto kang mag-ayos ng mga patay na balat. Bukas, kapag pumunta ka sa Ling Group, kapag nag-aasong alipin ka na, huwag mo akong lalong gawing suya. Maligayang pagdating sa inyong lahat sa aking Colosseum. Kung ayaw ninyong maging tao, ito ang kahihinatnan. Bakit mo ako tinulungan? Huwag kang lalaban. Kanina pa kita binigyan ng truth serum. Sabihin mo. Bakit mo ako tinulungan? Natalo na ako. Makakasama mo na siya. Hindi ba yan ang gusto mo? Gusto ko. Bakit siya hindi nagsasalita? Kulang kaya ang dosis? Bukas, kapag na-authenticate na ang marriage certificate namin ni Ling Yan, kikilos na agad ako. Hindi na ako makapaghintay. Gusto ko silang patayin. Dati? Gusto na gusto kong tawagin mo ako? Bakit pag uwi mo dito, hindi mo na ako tinatawag? Umalis ka. Natakot ka? Namutla ang maliit mong mukha. Gusto mo bang kulayan ito? Ano sa pink? Ayaw ko sa iyo. Ayaw mo sa akin? Mali ang sagot mo. Hiya, naglalaro ka sa minahan. Dapat handa ka sa mga panganib. Huwag mong hintaing maputol ang binti mo. Alam mo ba kung bakit ako naglagay ng mina? Gago, lumayas ka. Kung gusto mong magwala ulit ako, magpatuloy ka lang sa pagsasabi ng mga yan. Ang intense. Lingyan, mahal kita. Ano? Ling Yan, mahal kita. Minsan, gusto kong barilin ang sarili ko para magbabala sa sarili ko na huwag magmahal. Pero hindi ko magawa. Alam ko nang matagal na hindi tayo magkatugma. Pero gusto ko talagang makasama ka.
Huwag kang magpadala sa damdamin. Ling yan. May isang babae sa puso niya. Isang perpektong babae. Gawin mo lang siyang gamot. Ang unang magmahal, ang talo. Ginang Ling yan. Ginang Ling yan. Pasensya na, hindi pa sanay ang anak ko. Nagkagulo siya sa'yo kagabi. Nakikiusap ako, patawarin mo na siya. Huwag mo kaming parusahan, ang pamilya Zhao. Mag-sorry ka na. Paumanhin po. Hinahangad mo ang bodyguard ko? Tumingin ka nga sa salamin? Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Nagpapasikat ka ba? Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Bitawan mo yan. Ginang Ling yan. Iwanan mo na kami, ang pamilya Zhao. Luluhod na ako sa'yo. Tatay? Binibini, may mga rosas sa flower shop, may mga lily. Anong gagawin mo sa mga bulaklak na yan? May ibibigay ako sa'yo. Pasensya na, may gagawin pa ako. Hintayin mo ako. Pasok. Yung babaeng pinapaimbestigahan ko sa inyo, nasaan na ngayon? Nasa malapit mo lang sa opisina. Yung usapin ng pamilya Ling, huwag kang makialam. Hindi ako makikialam. Baka kasi magpatawad ka. Dahil 100 bilyong proyekto ito, walang puwang para sa kahit anong pagkakamali. Umalis ka na. Layuan mo na ang lugar na ito. Makalipas ang 3 araw, ililipat ko ang 1 bilyon sa account mo. 1 bilyon? Xiaoye, mababa ang tingin mo sa ambisyon ko. 3 taon mo lang nagastos ang 20 milyon. Ang 1 bilyon, sasapat yan para sa 150 taon. Kahit isama pa ang inflation, sasapat pa rin yan para sa 100 taon. Xiaomeng, tigilan mo na yan. Ikaw? Alam mo na palang lahat? Mula nang buhay kang lumitaw sa harap ko, alam ko na ang lahat. Hindi kita kinontra dahil natatakot akong saktan mo si Yan. Umalis ka na. Layuan mo ito. Ito ang huling babala. Hanggat nandito ako, hindi mo magagalaw ang pamilya Ling. Paano kung ayaw kong umalis? Sa susunod na pagkikita, magiging magkalaban na tayo. Bago magsimula ang meeting, may personal akong announcement. Ang marriage certificate namin ni Heejun ay na-authenticate na ng embahada. Simula ngayong araw, legal na kaming mag-asawa. Handa na tayong kumilos. Tapos na ang personal na usapan. Usapang trabaho naman. Sa nakalipas na kalahating taon, ang net profit ng grupo ay bumaba ng 27%. Ang market share ng core business ay nawalan ng 9%. At kayo,
Ginawa ninyong ATM ang negosyo ng kumpanya. Hanggang ngayon, wala pa ring plano para mapigilan ang pagkalugi. Simula ngayon, lahat ng accounting ng bawat departamento ay diretso sa opisina ko. Bago matapos ang araw na ito, gusto kong makita ang lahat ng encrypted files sa mga computer ninyo. Kung hindi, alam naman ninyong lahat na determinado at mabilis kumilos ang lolo ko, kinatatakutan at iginagalang siya ng lahat. Pero hindi kayo maniniwala? Sa buong pamilya Ling, siya ang may pinakamagandang ugali. May meeting ako. Ano yung ingay sa labas? Umupo ka na lang, aking prinsesa. Titingnan ko. Hee-jun, maghihimagsik ka? Tingnan mong mabuti. Ito ang nakamit ko sa pamamagitan ng pagtitiis at pagpapakumbaba. Kapag namatay si Ling Yan, ako ang susunod na legal na tagapagmana. Ang pamilya Ling ay akin na. Sumunod ka sa akin at yayaman ka. Labanan mo ako at mapapahamak ka. Hanggang dito na lang ang sasabihin ko. Sino ang tututol? Panaginip lang yan. Ipagtatanggol namin si Miss hanggang sa kamatayan. Apat? Maupo muna kayong lahat. Huwag kayong magmadali. Pagkatapos nating tapusin si Ling Yan, kayo naman ang susunod. Oy, anong ginagawa mo? Nahulog ang cellphone ko. Sinungaling. Tumatawag ka ng tulong, no? Sasabihin ko sa'yo, si Xiaoye, inalis na ng dati niyang kasintahan. Walang sasaklolo sa'yo. Aking munting asawa. Matibay ang buhay mo. Pero maswerte ako. Kung namatay ka na sana sa aksidente sa hangganan noon, baka hindi ko makuha ang pera ng pamilya Ling. Sa bagay na ito, kailangan kitang pasalamatan. Umalis ka. Ang dumi-dumi. Amoy hayop na nakakadiri. Magaling ang mura mo, mayabang, at ang taas ng tingin sa sarili. Ganyan ka talaga. Ayaw mo sa hayop, pero gustong-gusto ng hayop na mag-iwan ng amoy niya sa iyo. Huwag mo akong hawakan. Nakakasabik talaga. Hey Jun, huwag mong kalimutan kung paano ka noon lumuhod at nagmakaawa sa akin na tanggapin ka. Sa ginagawa mo, tapat ka ba sa pamilya Ling? Bakit ko kailangang maging tapat sa iba? Ling Yan, sasabihin ko sa'yo, ang leon ay hindi kailanman mag-aalala sa iniisip ng tupa. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Hayop ka! Bitawan ang binibini! Lalabanan ko kayo! Anong minamadali? Kumakain pa ako ng karne. May maiinom din kayong sabaw. Huwag kang kikilos. Huwag kang gagalaw. Ngayon, ako pa kaya ang makakagalaw? Wala ka nang magagawa. Ijun, talagang hindi ko maintindihan. Lahat ng narito ay mga taong matatalino. Hindi ka ba natatakot na balang araw ay magtaksilan sila at isiwalat ito? Sila. Ano bang hawak mong kapintasan nila? Ginagawa niya ito para nang uudyok ng pag-amin. Ling Yan, alam mo ba kung paano namatay ang lolo mo? Sa year-end party ng grupo, siya, at siya rin. Sunod-sunod silang nag-alok ng tsaa sa matanda. Ako naman,
Naglagay lang ng konting lason sa tsaa. Walang problema. Pero kapag pinagsama-sama ang lason na ininom nila, sapat na iyon para pumatay. Sila-sila ang nagtulungan para patayin si Lolo Ling. Kaya dahil wala silang magawa, sumali na lang sila sa panig ko at nakipag-alsa na rin sila sa akin. Mga mamamatay tao kayo, pinaslang ninyo ang matanda. Lalabanan ko kayo. Xiao Ye, anong ginagawa mo dito? Lahat ng sinabi mo kanina na ipalabas na sa pamamagitan ng satellite ng Pamilya Ling, na ipalabas na sa publiko. Nagkakapalitan sila sa pag-aalay ng tsaa sa matandang lalaki. Ang ginawa ko lang, hinaluan ko ng kaunting lason ang tsaa. Hindi ako natalo. Gusto kong manalo. Makakamit ko ang tagumpay. Kaya palapakan na pala ito ng binibini. Para imbestigahan ang totoong dahilan ng pagkamatay ng matanda, handang magsapanganib ang sarili. Sa kabilang buhay, mapapalagay na sa wakas ang matanda. Bitawan mo ako. Paparating na ang mga pulis. Lahat ng sinabi mo kanina ay magiging ebidensya sa korte. Mag-asawa na tayo. Gusto mo bang maging balo? Sasabihin ko sa'yo, kung mahuli ako, kahiya-hiya rin ang pamilya ninyong Ling. Peke ang marriage certificate. Upang pilitin kang magtaksil. Hindi nga. Sinuri ko na nga. Matagal nang nahack ang phone mo. Kahit ilang beses mo pang i-check, laging successful ang verification. Tulad ng sinabi ko, ang lahat ng nakikita mo ay ang gusto kong makita mo. Bakit? Bakit lagi akong talo? Ang pamilya ninyo, wala ni isang mabuti. Lahat kayo sa pamilya He. Walang kwenta. Kung hindi lang para mapatunayan na ikaw mismo ang umamin sa pagpatay sa lolo ko, akala mo ba, aabot ka pa ngayon? Hatakin nyo, huwag patayin. Iwanan ng kalahating buhay. Hintayin ang parusa ng batas. Ang galing! Hindi ba't kasama mo siya? Bakit ka bumalik? Gusto kitang bantayan. Hindi kita iiwan. Kasi, may dahilan ako kung bakit kailangang bumalik. Kasi hindi mabuksan ang kolyar, kaya kailangang bumalik. Pulot lang sa daan. Ito, para sa'yo, kasi walang basurahan. Lolo? Pagod na ako. Huwag kang matakot. Nandito ako. Xiao Ye. Hindi pwede. Wala akong kumpiyansa na masusolusyonan ko ito sa loob ng 5 minuto. Maliligo muna ako. Sasamahan kita. Umupo ka ng maayos. Huwag kang mag-alala. Hindi lalampas ng 5 minuto.
Hindi kanya mahal. Ling Yan, nag-e-enjoy lang siya sa pakiramdam ng pananakop. Huwag kang ma-fall, huwag kang ma-distract. Sa diksyonaryo ng mga adulto, ang pinakamasakit na 4 na salita ay ang naghahanap ng kahihiyan. Lampas na sa 5 minuto. Kailangan mo ba akong pasukin? Huwag kang malinlang sa pag-aalaga niya. Ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin. Anong nangyari? Wala naman kuya. Nabasa ang pajama ko. Kunin mo nga ako ng isa pa. Siya. Binibini? Panoorin mo lang kung paano ko aagawin ang laruan mo. Kuya, nasira ang ilaw sa banyo. Natatakot ako. Huwag kang matakot. Nandito ako. Titingnan ko sa banyo. Huwag. Samahan mo ako. Siya. Kakaiba ang amoy mo ngayon. Masama ba ang pakiramdam mo? Siguro. Baka hormones ng pag-ibig. Anong sinabi mo? Xiaoye. Mahal kita. Sabihin mo, kung bibigyan ka ulit ng pagkakataong pumili, pipiliin mo ba ako? Walang pag-aatubili kung pipiliin ka. Ang buhay ko noon, magulo at walang direksyon. Hanggang sa nakilala kita, para kang ilaw na walang pakialam, nagliliwanag sa madilim kong pagkatao. Gusto kita. Gusto kitang maging akin. Kaya nga paulit-ulit kitang pinili. Matatag kitang pipiliin, palagi. Sino ka? Nahuli mo rin ako. Kahit hindi kita malinlang, madali lang dayain ang mga ibang tao. Magpapanggap ako bilang siya, para tayo ay lehitimong magmana ng yaman ng pamilya Ling at magkamit ng bilyon-bilyong kayamanan. Tayo? Xiaoye, 3 taon kang nawala. Doon ko lang na-realize. Ikaw pala ang tunay kong minamahal. Umalis ka! Nasaan si Ling Yan? Mahilig ka naman sa mga sweet talk, di ba? Kapag nagpanggap ako bilang siling yan, marami akong masasabing sweet sa'yo. Pero siya, hindi niya kailanman sasabihing mahal ka niya. Tumahimik ka. Tinatanong kita, nasaan si Ling Yan? Pumasok ka sa organisasyon ng 4 na taong gulang ka pa lang. Nakapatay ka ng drug lord. Nakapag-kidnap ka ng kongresista. Ano ba ang pinagpapanggap mo ngayon? Nagpapakabanal at love-struck? Noon, hirap na ako sa sarili ko. Wala akong choice. Pero ngayon, siya ang pipiliin ko. Kayang-kaya kong ibigay sa'yo ang lahat. Ano ang maibibigay sa'yo ni Ling Yan? Kapag sawa na siya sa'yo, magpapakasal pa rin siya sa mayaman. Gusto ko lang manatili sa tabi niya. Kahit anong papel pa yan. Bodyguard, kabit, o, pangatlo. Wala akong pakialam. Ganyan mo ba siya kamahal? Oo, ganyan ko siya kamahal. Xiaoye. Nasa daan na ang amo. Ipapaalam sa kanya. Alam mo kung ano ang kahihinatnan. Sasama ako sa'yo. Pakawalan mo siya. Saksakin mo ang sarili mo. Dadalhin kita. Kung hindi, magpapaalam ka na lang sa kanyang bangkay. Mabubuhay ang prinsesa. Mamamatay ang berdugo. Patas. Nasaan si Ling Yan? Ngayon, sugatan ka na.
Mahinhin na dalaga lang siya. Pareho kayong dalawa, hindi kalaban sa akin. Papanoorin ko kayong dalawa ng magkatinginan habang namamatay sa harapan ng isa't isa. Ha! Nasaan na? Ikaw ang bunsong prinsesa ng pamilya Ling. Paano ka natutong gumamit ng baril? At ang galing mo pa. Walang nagsabing, hindi pwedeng humawak ng baril ang isang prinsesa. Xiao Ye, tulungan mo ako. Nakalimutan mo na ba kung paano tayo naghirap noon? Xiao Ye, Ligtas ka na. Paano mo nalaman na marunong akong gumamit ng baril? Nakita ko dati ang isang sertipiko sa pagbaril. Ang nakalagay na pangalan doon ay, Lin Xiaoyao. ayaw mong maging dekorasyon ng isang mayamang pamilya. Ayaw mo ring maging paru-parong nakatusok ang pakpak. Kaya, ginamit mo ang pangalang Lin Xiaoyao para mabuhay ng ibang malayang buhay. Kaya, noong nawala ang memorya ko, pinangalanan mo akong Xiaoyao. Alam mo palang lahat? Mahal kita. Mahal din kita. Xiao Ye. Halika, dadalhin kita sa ospital. Hindi. Wag na. May mga bagay na kailangan kong asikasuhin. Xiao Ye. Xiao Ye. Xiao Ye. Wag mo akong sundan. Umuwi ka na. Xiao Ye. Nangako ka sa akin na hindi mo na ako iiwan. Tulad ko na puno ng kasalanan, wala nang kinabukasan. Lahat sila ay sumusulong na. Ako lang ang paurong. Mas gugustuhin kong bumalik sa simula, maging isang batang 4 na taong gulang, at mamatay ng gabing iyon na dinukot ako. Kaya kitang hatakin para sumulong. Xiao Ye, kaya ko! Makinig ka. Sa hinaharap, makakatagpo ka ng tunay na mabuting lalaki. Magkakaroon ka ng masayang pamilya. Eh ikaw, Hindi kita malilimutan. Masaya ako na minahal mo ako. Xiao Ye. Xiao Ye. Xiao Ye, huwag. Huwag. Xiao Ye. Xiao Ye, huwag. Huwag. Xiao Ye. Xiao Ye. Xiao Ye. Sundan ang lokasyon para mahanap si Xiao Ye. Opo, marami siyang alam na sikreto natin. Kailangan siyang patayin. Ling Yan, huwag mo akong kalimutan. Makalipas ang maraming taon na may buong ulong puting buhok, nakaupo ka sa duyan sa hardin, nakikinig sa tawa ng iyong kabiyak at ng iyong mga anak.
Maaalala mo kaya ang lalaking iyon na puno ng dugo na nagligtas sa iyo noon? Xiao Ye. Kalimutan mo na ako. Mabuhay kang mabuti. Xiao Ye. Lahat ay sumusulong na. Ako lang ang paurong. Mas gugustuhin kong bumalik sa simula, maging isang batang 4 na taong gulang, at mamatay ng gabing iyon na dinukot ako. Tatay. Nanay. Ma, pa, Huwag kang matakot, nandito si Papa. ma. Ang mga bata sa pamilya Ling ay hindi umiiyak. Bakit ka parang iyakin? Hindi ko alam kanino ito nakuha. Hindi na ako mahal ni ma. Bagamat si Ma ay medyo masungit, siguradong mahal niya tayo. Sige na, huwag nang umiyak. Halika, tingnan ni Ma. Bigyan kita ng halik, oh. Buong araw, walang katapusang mga meeting, walang katapusang mga account, walang katapusang mga pirma, sawang-sawa na talaga ako. Pero lahat ng mga dokumento, ako ang nag-asikaso para sa iyo. Salamat sa pagod, mahal. Ito ang gantimpala mo, isang halik. Namiss mo ako. Wala naman. Wala ba? Ilagay mo ito dito. Masarap ba? Huwag kang gagalaw. Dahan-dahan. Gawin natin ulit ito. Anak, ipikit mo ang iyong mga mata. Bilangin mo hanggang 10 sa isip mo. Babalik na si Papa. Okay ba? Magtalukbong at mag-squat. Kung hindi, ngayong araw na ito ang huling pagkakataon ninyong magkamali. Hoy, prinsesa! Gising ka na? Sasabihin ko sa'yo, kanina lang nasa tabing dagat ako kasama si Junior. Okay. Namimiss ka rin namin. Patay kayo! Papa, binilang ko na hanggang 10. Pwede na bang muling magbukas ng mata? Anak, ngayon, bibilang tayo hanggang 20. Okay ba? MMM. Kaya mo yan. Simulan na natin.